Hmm. Medicus na naman. Marami ng ano Grabe na. Lumaki na hanggang dito. Malaki na nga po. Kaya nahihirapan na po ako. Ganito malalim na dyan. Kaya siguro hinahapo ka kasi mabigat siya, nanay. Sobrang bigat nga po ng pakiramdam ko. Tapos hindi po ako. Ito bago na naman, Ate Roby, Meron hanggang doon na yun. Hanggang doon na. Sisitubuan daw yan. Sisitubuan niya, sabi ni Dr. siya. Sige, itaktak pa niyo na, nanay. Hindi yan natatanggal yung kanyang... Hanggat hindi siya na ng radiation at saka chemo. Maupay, Nanay Lilia. Maupay nga kulop. Kamusta po? Ganito pa rin po. Wala sila Lorna sa school? Nasa school pa po. Kumain ka na? Opo, tapos na po. Anong kinain niyo? Kanin po, saka yung ulam na bangus. Bangus. Buti kumakain ka ng prutas. Opo, nagpabili po ako. Nagpabili pa ako ng mayonnaise number. Bakit? Nawawala yung boses ko. Nawawala? Opo, tapos yan medyo lumabas yung boses ko. So, parang mahina ang boses mo ngayon. Opo, kasi masyadong masakit. Parang tinatanian ng sobrang higpit. Inay. Mabilis na mahinga si Nanay Lilia. Sobrang laki na. Oo nga. Mabigat masyado na. Sobrang laki na Nanay Lilia. Parang na siyang may hangin sa loob. Ewan ko ba. Ito yan naggaganyan kasi lagi kong nakaganyan. Kaya maano siya dyan. Sige, hinga po muna. Masyadong mabigat ang pakaramdam ko. Tapos, masakit. Masakit masyado. Lalo binibigat. Parang sobrang bigat na. Masyadong mahirap na. Kaya mahirap na sabi ko na, kaya kung itarahan muna bago mag-chemo kung pwede. Para medyo naman gumaanggaan. Sige po, hinga muna. Grabe, sobrang manas na ito, nanay, no? Kasi Hindi mo magalaw? Hindi po. Kaya nga pag kumakain ako dito na lang sa kaliwa. Pero ito okay pa naman, Hindi Opo. normal pa. Hindi po. Nag-uumpisa pa lang naman dito. Meron na dito rin bukol lang yan Meron dito. na din dyan. Opo, meron na po. Pero dito po talagang sobrang hirap na po. Kasi hanggang dito na po. Kasi kaya mahirap. Tapos dito sa liig. Andito na po sa liig ko. Hirap kaya. Hirap. Tingin nga po. Ay, ito yung bilog, nanay. Opo, saka mayroon pa dito. Wala pa yan nung huli. Opo, wala pa. Natin. Wala pa yung ito. Meron pa dito. Tapos nahihirapan na ako. Yung paa mo hindi pa masakit, hindi pa namamanas. Awa ng Diyos po, hindi pa naman po. Yung ditong kamay lang. Opo. Nagpunta ho dito yung mga kapatid mo. Opo, nagpunta po, naghintay. Bumaking sila. Mga
alas 9 siguro yun. Tapos umalis sila alas 2. Ay ayun na nga sinasabi ko sa kanila. Anong sabi ng kapatid mo? Sabi nila, sige, Sige nga po muna. malaki ng pasasalamat nila na mayroon tumutulong. Dahil nga daw yung naibibigay nila hindi naman sapat sa gastusin. Kaya nagpapasalamat sila na. Sino yung nagpunta, yung babae? Yung mga kapatid ko na dalawang lalaki. Dalawa sila. Opo, yung iba po hindi naman pumunta kasi nandoon daw sa bukid. Pero okay naman daw na Opo. magpa-check up kayo, magpa-doktor. Opo, kaya nga sabi nila, sabihin mo na malaking kami pasasalamat kung matutulungan ka kasi yung ibinibigay namin kulang naman. Kaya sabihin mo na kung ano yung maano na huwag sila mag-alala, hindi kami magagalit, gano'n. Nagpapasalamat pa nga kami na may tumutulong sa inyo. Yun lang din yung gusto naming marinig sa kanila na kung ano yung magiging desisyon. Ayaw kasi natin mag-desisyon ng tayo lang. Siyempre, nung unang vlog kasi sabi ng mga kapatid mo na gusto lang nila yung albularyo. Eh ngayon okay Mali naman. naman kasi yung sinabi ng kapatid ko na babae. Mali naman kasi kaya ano naman kasi yun, hindi makarinig ng maayos. Kaya baliktad yung pagkakasabi niya. At least pumayag sila na magpagamot kayo. Kasi sabi nila, sarili mo yan, kaya kailangan magpasya ka. Ay dahil kung doon lang sa ano, hindi ka naman matutulungan. Ikaw talaga yung magdidesisyon kasi ikaw yung nakakaramdam. Sarili mo mag-ano para gumaling yung sakit mo. Yun ang ano. So okay na sa kanila. Opo, okay na Nagawa po. ba si Lorna ng sulat? Wala po, hindi na po kailangan. Hindi Kasi na daw hindi. kailangan. Opo, hindi naman daw. Yung nag-a-agree sila na magpagamot Opo. kayo, okay na. Sila nga po ang nagsabi na, sige sabihin mo na, tulungan ka na lang hanggang sa magamot ka. Kung hindi naman, kung hindi makaligtas, sabi, wala tayong nagagawa kung hanggang doon lang ang buhay mo. Yun lang ang sabi nila. Pero malaki silang pasasalamat na may tumutulong. Yun ang ano nila, mabuti nga may tumutulong sa amin. Sige po, magpapagamot na tayo ha. Dadalhin ka namin sa EVRMC kasi ang advice naman ng doktor pag naubos yung gamot mo, didiretso na tayo doon for check up kung ano yung maging, kasi ang resita sa kanya, ang referral, di ba Ate Ruby, automatic siyang i-chemo or kung ano man yung next na procedure sa inyo. Pero ang gusto mo na operahan muna. Tanong natin din doon kung anong Oo, kung pwede. Kasi yun din ang gusto naman din ni Luna. Kung pwede. Operahin muna kasi mabigat sa ano mo, no? Kung okay lang, operahin mo na bago tuloy-tuloy chemo. Para medyo gumaan naman. Ano bang sabi sa inyo, Doc Xiao? ano daw, chemo muna tapos radiation. Hindi mo na operahin? Hindi daw. Kasi iniisip siguro ng mga doktor baka pag inopera kumalat. Yung cancer mga cells. Cancer cells. Yun ang advice ni Doc Xiao na chemo, pagkatapos ng chemotherapy, radiation. Pagkatapos next step na daw yun, yung mga doctors na daw po yan ng EVRMC yung mag-assign kung anong susunod na gagawin para kay Nanay Leia. Parang hirap ka na nanay. Sabi ko nga, oo nga. Hirap na talaga ako, sabi ko. Kasi itong kamay ko, hindi ko naman maigalaw. Pag inagalaw ko,
ng ganun lang. Tapos na ano na lang siya dyan. Parang ito, umilalim na. No? Opo, may ilalim na nga po kasi lagi ko na siyang nakaganyan. Kasi hindi ko naman din pwede maano dito kasi ayun na ang kinakaano ko Oo. kasi hanggang dito na. Yan, ay, kaya nga hirap na hirap ako. Nakakagulat, ang bilis ano. Ayun na nga po. Yung liig mo dito, wala pa yun ng last blood. Ngayon meron na dyan. Kaya nga hirap na pa ako. Sabi ko, meron na. Pati boses ko humahatak na. Sabi ko nga kay Norma, i-confine niyo muna ako diyan sa ano. Para maano, sabi ko. Wala naman, di naman sumagot. Siguro na. Natatakot din siguro si Lorna. Sige, mag-ano tayo nanay, ano ba ngayong Wednesday? Kaya pa ba siya ibiyahe bukas sa Tacloban? Kaya mo nanay bukas magbiyahe. Opo. Basta maano lang po ito. Ang ano namin, gusto lang namin dapat meron din kayong kasamang isang anak mo. Sinuro na lang po. Yung isang anak mo dito na may pamilya na baka pwede siya para hindi maano yung pag-aaral ni Lorna. Tanungin ko mamaya kung gusto niya. Para masamahan din kayo. Maano din po siya may kasi nagpa-check up po siya ng May sakit isang din. araw. Medyo nag-high blood. Tumaas yung dugo niya. Oo. Kaya nga sabi ko sa kanya, di ba sabi ko sa'yo noon pa, magpa-check up ka para malaman yung ano, sabi ko. Tapos nung pag-election, wala, hindi na ano. Nung isang araw lang, nakapag-ano siya. Dahil yun ang ano, o ano sabi ko, kasi dumaan dito. Nung galing siya sa ospital. Papasamahan namin kayo kay Ate Ruby bukas. Bukas kung Para maano na siya ng doktor. mag-ano muna paalam muna sa teacher, sa mga sa advisor niya si Lorna. Tapos para ipatext niyo po ako mamaya kung pwede tayo makabiyahe mamayang madaling araw. Mga alas 3. Sabihin ko Alas po 3 kay ng madaling Mami. araw. Sabihin ko po. Kausapin mo siya para ma-check up ka na madala Kasi yung isa ko naman anak na nandoon yung bagong may asawa. Baka hindi naman yung sasama. May isa ka pang anak na bagong Opo. may asawa. Nag-aaral na nga na sinasabi ko noon na kasabay ni Norma. Ganun po. Kaya mo, ng katawan mo. Oo, kakayanin ko po kasi gusto ko na po magamot talaga. Kasi pag hina ako, lalo akong maano, pag hindi ko Kailangan lakasan. malakas ang loob. Opo. Tsaka ang fighting spirit natin Opo. talagang buo na hindi tayo Opo. mapanghihinaan kung ano man yung magiging Opo, kasi ano ng doktor. yun ang nasabi sa akin ng mga kapatid ko. Sige pa, ano ka para gumaling ka naman. Mag-pray ka lang palagi. Opo. Alam ko ano. Lagi nila ako ang pinagdadasal na ganun. Pagsubok lang ito sa'yo. Siguro nga po. Yung ano lang talaga kasi mabilis ka nang mahapo. Oo po. Ano lang ako. Kaya mo pang maglakad, magbiyahe Opo, sa kasi Tacloban. kasi nung di ba nag-election, nagbutas ako. Naglakad ako hanggang doon pero dalawang beses ako ulit po. Kasi yung mga pagod na ako. Madaling mapagod. Tapos pagdating na sa kalsada, sumakay kami. Hanggang doon na sa Kalingatngan. Yung insure na binigay ko sa'yo, na pinapaabot ni Tita Mel, iniinom mo naman yung gatas. Opo. Okay naman sa'yo. Kanina pa po. Kanina lang po. Okay naman ang pakiramdam. Opo, malakas po ako. Tapos wala naman po akong naramdaman na ano ko, hindi malakas lang ang katawan ko. Nakakabos, parang lumalakas yung ano niya. Okay, sige. Maghanda ka na lang para bukas. Maghanda ka na lang para bukas sa inyong biyahe. Sabihin mo na lang kay Lorna. Opo.
Baka nga ano na to, hindi na pauwiin. Hindi na yan. Mm. Baso, plato, tinidor, kutsara, magdala po kayo. Opo. Para hindi na tayo doon mamili ng gagamitin. Opo. At saka about dun sa sinasabi mong gusto mong ipa-opera, mag-aano tayo sa doktor, sila ang magsasabi niyan. Sila ang mag-beneficial. Oo, baka nga kaya gusto nilang i-chemo muna para yung cancer cells humina. Opo. Oo, pag humina, ibig sabihin hindi siya active, mag-aano siya, yung hindi kagaya niya na ang bilis nagkaroon ng mga tumor. Mabilis nga po. Meron na nga po dito nararamdaman ko. Pero wala pa akong nakakapa. Pero may sumakit. Pero yung sugat, ganun pa din. Malalim na po. Tapos masyado ng malawak. Binibidikit na naman. Marami ng ano Grabe. Lumaki na hanggang dito. Malaki na nga po. Kaya nahihirapan na po ako. Ganito malalim na dyan. Kaya siguro hinahapo ka kasi mabigat siya, nanay. Sobrang bigat nga po ng pakiramdam ko. Tapos hindi po ako. Ito bago na naman, Ate Roby, Mayroong hanggang doon na yan. Hanggang doon na. Sisitubuan daw yan. Sisitubuan niya, sabi ni Dr. siya. Sige, itak-tak niyo na, nanay. Hindi yan natatanggal yung kanyang Hanggat hindi siya na ano ng radiation at saka chemo. sisitubuan daw yan. Yung sabi ni Doc Xiao. Grabe, ang laki na. Ang bilis, no? Kaya nga, lalo akong nahihirapan. Kaya nga, nung pumunta dito yung mga kapatid ko, yung isa, nagbigay ng 500. Imbis na ako ang magbibigay ng pamasahe nila. Hindi na lang kasi sila ang nagbigay sa akin. Naawa sa inyo, ano? Opo. Kasi nga naman mas kailangan nyo. Yung isa naman dahil walang-wala yan. 100. Mabuti na yun, sabi ko. Malaking tulong na yan. Kaya nga sabi nila, malaki kami pasasalamat na may tumutulong. Tapos nung kahapon, nung isang araw, hanggang kahapon, nawawala na yung boses ko. Hindi na nila ako marinig. Ay, ganon. Opo, ang ginawa ko, nagpabili ako ng snowbear. Yun na lang ang lagi kong inaano para. Tapos kanina ng umaga, medyo lumabas na yun. Pero dati, nanay, nung wala pa yan, malakas ang boses mo, hindi ganyan. Opo, hindi naman ganito na ano kasi yung pakiramdam ko dito parang pinapalian ng pagkalakas-lakas na hindi ako makahinga. Ganon po yung pakiramdam nyo. Opo. Hirap na hirap akong huminga. Sige po, basta bukas ha, mag-ano kayo ng damit nyo. Ipatext nyo ako I-text mamaya. kay Lorna. Kung makakabiyahe tayo mamayang madaling araw. Pag hindi, sa susunod na mga ano na, Friday ng madaling araw. Oo, basta ngayong week kailangan madala ka doon sa APRMC. Yung about doon sa ating halimbawa in-advise ng doktor na magki-chemotherapy ka, yun naman ay libre ng hospital yun kasi government hospital yung pupuntahan natin. Ang ano lang doon, sabi ni Doc Xiao, yung mga pagkain, may mga gamot na walang stock ang hospital, yun yung bibilihin, yung kailangan. Meron tayong hahawakan na pera. Siyempre, habang nasa hospital kayo nakakonfine, kailangan kumain kayo ng masustansya para habang nag-undergo kayo ng chemo or pagpapagaling sa iyo, malakas ang katawan mo. Kasi ang chemotherapy, nanay, pag unang session, kasi madaming session yan, meron siyang effect sa katawan na medyo wala kang ganang kumain, tapos yung buhok mo yun nga magtatanggal, tapos yung kuko mo mangingitim, yung ugat mo liliit. Pero ganun ang process. So, normal lang siya sa Pilipinas. Babalik naman siya pag once na naka-recover ka na. Kasi ganun lang sa umpisa, di ba, talaga? Kasi yung gamot medyo matapang nga. Kaya yun yung magiging effects sa katawan mo. Pero kailangan mo yun
Kaya nga ang mga doktor gusto nila pag nagpapakemo ang isang may cancer, dapat malakas. Oo, kasi kung mahina ka tapos mapayat ka pa, hindi ka nila ikikemo, kaya talong hindi nila alam kung kakayanin mo. Mas maganda ngayon pa lang, kaya di ba sabi ko sa iyo, magpalakas ka muna ng 1 linggo, 2 linggo, kaya hindi tayo kaagad nagpagamot, kasi yun yung advice din ng doktor, na mag-take muna siya ng gamot na nireseta na good for 2 weeks ba yun. Pagkatapos noon, kung magdesisyon ka ng mag-chemo, tuloy-tuloy na yun. Kaya ngayon nakikita naman namin sa'yo na talagang decided ka, at saka walang problema sa mga kapatid mo, sa mga anak mo. Ang ano lang yan, yung sarili mo na kailangan mong palakasin palalo. Ano, Nanay Lydia? Sige. Ayun. At para may magamit po kayo doon, kasi alam ko baka ma-confine na po kayo, yan, meron tayo dito sponsor, nagbigay po ng pandagdag sa pagpapagamot mo. Isang anonymous sponsor, nagbigay po siya ng 5,579.24 pesos para ito sa medisina pag nandun ka sa Tacloban. Idadagdag mo to doon sa una nating binigay. Oo, para kahit pa paano meron ka lang hinahawakan din na pera. Bali 5,579. Ito po, 1 2 3 4 5,500. Ginawa ko ng 5,500 5,600. Yan, galing po yan sa ating anonymous sponsor. Maraming salamat po sa nagbigay ng tulong. Hindi ko po makakalimutan ang palagi mong nagpapasalamat sa lahat-lahat ng mga binibigay po na tulong. Maraming salamat po. Sa lahat-lahat na nagbibigay ng tulong, pinasasalamatan ko po. Sa lahat po, maraming salamat. Dahil hindi po namin kaya po kung kami lang. Ngayon, magpasalamat po ako sa lahat-lahat ng mga tumutulong. Maraming salamat po. Wala po anong nanay. Ano, basta kaya yan. Opo. Kaya niyo po yan. Kakayanin ko po kasi po yung mga anak ko po walang mga ano sa kanila pag wala na ako. Ayaw pa naman niluna nila ang lahat na wala ako. Gawin mo silang inspirasyon, nanay, no? Opo. May awa ang ating Diyos, papagalingin kayo, nanay, basta kapit lang kayo sa Kanya. Thank you po sa ating anonymous sponsor. Tapos si Tita Claire Ortiga, nagbigay po siya ng allowance ni Lorna at saka ni Veronica. Tig 1,000 daw po sila. Ano mo na lang, ibigay mo na lang to sa kanila. Nasa school po sila, Tita Claire. Thank you po. Thank you po. Tapos meron tayo ditong maagang pamasko ni Tita Rosalia Tugade. Di ba hirap na kayo maghiga? Kasi nga dahil sa malaki na yung tumor ni nanay, meron siyang pinapabigay na folding chair. Wala ka pang ganito, nanay? Wala po. Buksan natin, no? Yan, nanay, ito na po. Yehey! May pamasko na si nanay. Salamat po. Ayan. Tingnan natin kung anong itsura niya. Ganyan siya. Ganyan. Tapos dito ganyan. Ano yun? Yan, di ba? Ganyan, nanay. Tapos ito, unan.
Yun ang parang dyan. Yan. Hala, pwede siyang humiga, nanay, pag ganyan. Pwede na umupo ganon. Opo. Sige nga, subukan niyo po. Nailapat lang natin. Yan. Yan. Sige po, sandal. Okay. Baba mo yung unan. Ay, bababa yung unan. Yan. Okay na po. Maganda, nanay. Maganda po. Maraming salamat po. Di ba? Sa maaga na kamaskuhan. Salamat po. Tapos kung gusto mong unatin yung paa, Ganyan na lang po. yan, ganyan lang. Opo. Okay. Okay po. Siguro pwede pa itong masagad na ganon. Bawal naman siya sa humiga kasi hindi siya nakapahinga. Parang masakit naman po yung likod ko. Ganun lang. Ganyan na lang. Opo. Pwede dito kapag hapon, para hindi masyadong mainit, ano. Opo. O kaya, Tambay-tambay ka dito. o kaya sa umaga. Oo. Paaraw. Ang paaraw. Ganyan. Salamat po. Maraming salamat. Ayan. Dahan-dahan. Pwede nga siguro ito dalhin sa Tacloban. Oo, para pag nag-aantay ka doon, natutupi naman siya. Yan, lagay muna natin dyan. Tsaka matibay siya kapon kasi ang dami niyang ano, bakal yung kanyang talian, oh. Ayan. Maraming salamat po. Napakagandang pamaskuhan. Magagamit mo to. Opo. Lalo na pag magre-relax kayo, magpapahinga, matutulog. Kahit nakaupo ka lang, pwede na yan dyan, matutulog ka. Hindi na yung sa unan. Laging nakaganon. Matibay ito, nanay. Yan. Thank you, Tita Rosalia Tugadi, dito po sa binigay nyo kay nanay. Malaking tulong po sa kanyang Napakalaking tulong magre-relax. po. Napakalaki po. Natulong po para sa akin. Salamat po. Ganyan. Pero bawal man nanay humigda. So, mga ganun lang. Bawal niya humigda. Tapos ito, bigay mo na lang to kila Veronica. Nag-unbox tayo ng package ng isang gabi galing kay Tita Beth ng Australia. Yan. I know, bawal ka dito. Kasi mga dilata. Para siyang sausage. Tapos ito, beans. Para kahit pag nandun ka sa Tacloban, meron silang allowance, meron silang pagkain. Yan. Thank you po, Tita Beth. Meron Thank you din, po. chocolate. Chocolate. Yan. Hindi naman ako pwede. Bawal ka sa chocolate. Tapos ito pa. Para din siyang may chocolate yata. Chocolate wafer. Ito, pwede nilang ulam. Indomie noodles. Ayan, pagkain nila Lorna. Tapos may sabon. At meron pang mga wafer chocolate. Yan, para sa kanilang dalawa. Ito, pwede ka siguro nito. Naisipan kong alam ka nito kasi ano lang naman to, oatmeal. Para siyang lugaw. Alam ko pwede si nanay dito. Siguro, opo. Oo, kasi yung mga senior, ito ang kinakain, yung matatanda eh. Hindi, dadalhin na lang po ayun. Oo, maglalagay ka lang ng 4 na kutsara, 5 kutsara sa mangkok or sa tasa. Lagyan mo ng mainit na tubig. Tapos haluin mo, huwag mo nang lagyan ng asukal. Opo. Pwede mo nang kainin. Or lagyan nyo ng Ensure. Kaunti. Oo, para masustansya. Yan. Para sa'yo yan. Galing kay Tita Mel. At saka yung Ensure na binigay ko sa'yo ng isang araw, galing din yun kay Tita Mel. Maraming salamat po. Sa lahat ng mga ibinibigay mo. Salamat po. Napakalaking tulong po sa amin. Sa amin po mag-iina. Salamat po sa lahat-lahat. Gusto ko na po talaga bumaling. Hirap na po talaga ako. Madali ako mapagod.
Tapos ito na yung boses ko nawawala. Yun ho ang bago ngayon na mga ano. About po dito sa kamay nyo, itanong nyo na din sa doktor bukas kung bakit ganyan na siya kalaki. Opo. O kung dahil sa tumor dito sa may kilikili, kaya Nakagaling na po dito. Ano. kumbaga yung dugo hindi masyadong nagsisirculate ng maayos. Thank you po sa ating anonymous sponsor, kay Tita Rosalia Tugadi dito po sa kanyang pahingahan, itong upuan. Thank you kay Tita Claire Ortiga, thank you po sa binigay niyong allowance kay Lorna at kay Veronica. At isama rin po natin siya sa ating mga prayers. Alam kong pinagpe-pray niyo po si Nanay Lilia kasi nakikita natin na patuloy yung buhos ng blessings, patuloy yung support sa kanya, at yun, sana gumaling na nga siya. Ano, Nanay Lilia? Opo, sana po tuloy po ang pagpagamot hanggang po sa gumaling. Salamat po sa lahat-lahat ng tulong. Para mas panatag kayo, Nanay, isurrender niyo yung buhay niyo sa ating Diyos. Huwag niyo nang isipin kung ano ang mga mangyayari, basta ibigay niyo ang buhay niyo sa ating Diyos. Walang imposible. Opo. Papagalingin kayo basta naniniwala kayo sa Kanya. Opo. Diba? Ganun Opo, ni Nanay. ganun naman po ang inaano ko pag nagdadasal ako. Kumbaga, Sabi ko, sigad na lang ang bahala sa'yo. Opo, Kung ano man ang magiging sabi ko, desisyon. kung ililigtas mo pa ako, iligtas mo ako. Kung hindi naman, huwag mo na ako masyadong pahirapan, kunin mo na lang ako. Kumbaga, maluwag sa loob, sa Opo. puso natin kung ano man yung magiging sitwasyon natin sa mga Opo. darating na araw. Ayun po ang lagi kong nasasabi pag nagdadasal po ako. Kasi po sabi ko, kawawa naman yung mga anak ko kung iiwanan ko. Sila lang, wala na silang kasama. Okay, basta kaya mo yan, Nanay. Ano? Opo. Ayan, sige po. At mag-update na lang po ulit tayo, Kaponi, kung ano man po yung maging next na step para kay Nanay Lilia sa kanyang pagpapagamot. Again, maraming salamat sa patuloy niyong pagmamahal at suporta. At pagpalain pa po tayo ng ating Diyos. Ingat po tayong lahat, mga Kaponi, and to God be the glory. Thank you and bye-bye sa ating lahat. Bye-bye po. Bye-bye po, Nanay. Oo, sana maging okay ang lahat ng mga plano nating pagpapagamot sa iyo. Yan. Thank you, Ate Ruby. Welcome. Wala Oo, pong sa- ano man. Salamat din po sa lahat ng mga sponsor. Sa iyong dedication sa pagsama sa ating mga nililingap na kagaya ni Nanay Lilia. Hanggat may nag-share po ng blessings na mga busilak na puso ng mga sponsor, tayo po ay nakaagapay nila na mag-assess sa kanila sa pagpapagamot po. God bless po sa inyong lahat. Pagpalain pa po kayo ng Panginoon. Thank you po at salamat po sa lahat. Tulong-tulong tayo para gumaling si Nanay. Opo. Salamat po. Sige po.